Hey friends, so informative chika here. So andito tayo sa grocery dito sa malapit sa aming Airbnb. So ito namimili kami ng aming mga food. So ito nga ang chika. Tignan natin kung mahal ba ang mga bilihin dito sa groceries nila. Yun ang ating ichichika ngayon dito sa ating vlog. Sing parehas lang din yung mga presyo ng mga ganito sa Milano. Yung mga insalata nila. Pero wow, hanep. Mahal. Mahal ang mga gulay nila dito. Jean, paborito natin to. Bili tayo ng isa. So dito sa fruit sections nila, Diyos ko po, mahal din. Sa Milano, mga 4 euro lang. Dito ang mahal. Nasa 7 to 8 na, 9 to 10 euro na. Mahal yung mga prutas nila. So dito tayo sa mga gatas ng mga bata. Yes, it is usually mahal. So halos magkaka-level lang sila sa Milano. Oh, mas mahal ng ng ilang cents. Mga pagkain ng mga bata, mga toddlers. Pero in fairness, walang ganito sa Milano. Walang mga polvo. Kaso nga lang, gusto ko sanang bumili. Kaso, pag uwi naman, baka maaano lang sa immigration. Tatanggalin lang nila. Sayang din. Nice one. Ito yung mga nila. Mga pang skincare nila. So, kakaiba yung mga skincare nila dito ah. Hindi ko sila nakikita sa Milano. Yan. Yung iba, hindi ko nakikita sa Milano actually. Mahal. Mahal sila konti. Tama nga yung sinabi ng aking kakilala dito na mahal kapag naka-live out ka or sa labas ka kung hindi ka sa amo. Kasi syempre babayaran mo na lahat, expenses mo na lahat. Samantalang kapag naka-live-in ka kasi sa amo, lahat ng gamit mo, panligo, food, mga ganun, libre na. So sumatotal, mas mahal sila dito kaysa sa Milano. Kasi yung mga product nila ay galing din sa Milano minsan. So eto, mas mahal dito siya. So yun yung ating ibabahagi bilang info ngayon sa vlog na to. So see you again guys. Yun nga, nagmamadali kami. Kita-kita po muli tayo sa ating mga susunod pang vlog. Salamat po and have a nice day. Informative chika here. God bless.